Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sobrang dami kong kinape. Mga apat. May apat? Nagpapalpitate ka na ba? Iba na, parang nasa Karail. Andito ako! Malaya ka pala. Grabe. Alam mo, bukod pa dyan sa energy na hinahanap ko, o yung pagkakalma ko na, naghahanap din ako ng quadruple M. Matandang, mayaman, magaling. Ayoko nang ituloy. Nako, bakit ka naghahanap, Ate Tuesday? Spill mo naman yan. Alam mo, ang tuwi-tuwi ng isip mo, hindi yun ang hinahanap kong mga quadruple M. Iba. 4M as in, maaasahan, masaya, makikinig, at makakasama ko for life. Wow! Alam mo, hindi papayag yung mga kakampi ko dito. Tama ba, Team Pula? Kaya niyo pa ba? Kaya niyo pa? Ako naman, I think ako kailangan ko ng ka-V. V. Oo. Ka-Vargas? Ano ka-V? Ano ka-V? Ka-VV. Sa dagat lang yun nahanap. Iba yun. Hindi. Ka-VV as in ka-very vibes. Dahil pasok mo Mama yung 4:45. Yung swak na swak kasama, kasundo sa lahat. Tawanan man o alitan, yung click na click kayo. Parang kami dito sa Team Puti! Welcome sa programang bagay sa panahon all year round, ang Face-to-Face Harapan! Woo! Ang advice nila ay prangka at walang halong pambubola. Sila ang ating harapang tagapayo. Prepared na prepared po siyang magpayo both physically and mentally. Let's welcome our guest mental advocate. Siya ang inyong the one psychologist, Rainier Ladi. Advice niya ay laging with love and respect. Ang Grand Ambassador ng mga washing machine, Dr. Love, Brother June Banal! Legal ba yan o hindi? Yan ba ay may contractor? Nako. Ay! Sagot, huwag niyo na po akong tanungin. Our guest legal authority, Attorney Rob Gozul. Ang babaeng sumakses ng boga from head to toe. Mag-ingay para sa nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Ross! Ate Corin! Eto na, lagi man kami nagbibiroan pagdating sa kaso na dinudulog sa atin. Bawal ang biro dahil seryoso na to. Seryoso na to. Tapos. Parang siya po yung frontman. Sino po i-contact kung mag-guest po kayo sa Vibe? Ay! Sana sayawan na lang tayo. O sino Opo! Tingin niyo ba ang winner natin ay galing sa Team Puti? O sa Team Pula! At ang winner natin ay si Mami! Let's go, Mami. Okay. Let's go. Oh, ganyan ang mga sayawan namin. Oh. Ganun-ganun na parang nagsusulsi. Thank you so much, baby O'Brien! Not once, but twice. Iconic na linya yan ng Queen of Philippine Cinema, Susan Roses. Parang yung nanakit sa ating nagrereklamo, matapang pero bayolente. Dahil 2 beses siya pinagpapalo. Ay! Gamit ang nakakalatay na 2x2. Lagot! Kaya
Kaya bago pa maging 3, oras na raw para magpaliwanag at magbayad ng may sala sa natikman niyang hambalos ng 2x2. Yan sa Venus na yan, pag nalalasing yan, talagang kung kahit sinong dumadaan yan, walang pakialam yan. Kahit nga ako, minsan nga nag-aaway na kami yan dahil lang yan sa paglalasing niya Ito sinugod si Venus kasi gawa ng inagaw niya yung pera sa ng manugang ni Clarissa. Pinagpapalo siya ng 2x2 sa may pako. Sina Venus at Liit ay parehong Eva na palaban. At nang magkasakitan, si Venus ay nagpa-blatter sa barangay. Sana po, pumunta na lang si Ate Liet sa amin para napagharap si Venus at saka siya kung ano po yung naging problema nila. Dahil po sa ginawa ni Ate Liet, pwede rin po siyang kasuhan ng physical injury dahil sa pamamalo niya ng 2x2 kay Ate Venus. Hindi na nagkaharap sina Venus at Liit pagkatapos ng bangayan. Ngayon, sa face-to-face harapan, sila ay magtutuos na. Eto na, Venus at Liit, harapan na! So, teka muna. Galit na galit kayo sa isa't isa. Anong pinagmulan nito, Venus? Anong reklamo mo? O, kasi po Ate Kuring, aminado mo ako nakainom po ako Ate Kuring, yung unang buwan ng September. Ngayon po, dahil nakainom po ako, napadaan po siya. Napadaan po siya, hindi ko rin makakalain na alam na po niya pagka nakita ko siya namin sinalambing, aakbayan ko siya pang ganyan-ganyan. O, Liit, Liit, ako mo ng baryo, wag akong mahiti. Wala nga eh. Sige na, Liit naman, garo-garo man ito rin, ha? Ganyan ako maglamig sa kanya, Ate Kuring. Kaya nagtaka na lang po ako, pagdating namin nagpasambahay pa namin, nagulat na lang kumuha siya ng kahoy, hinampas niya ako rito. Yung binangga ako ngayon. Ikaw muna, hindi kita hinampas. Hinampas na kita, nagsumbong yung manuga ko. O, ebitensyo. Ay, ebitensyo ka ba talaga? Teka muna. Nagsumbong dahil inagawa mo ng 200. Patuloy kang maliit, sinungaling ka. Pinaghirapan nyo na manuga ko. Anong nangyari? Kasi sabi mo 2 beses na ito nangyari. Ayaw po, dalawang preso po yung Ate O ano Kuring. naman yung pangalawa? Yung pangalawa naman po, Ate Kuring, nakainom din po ako, Ate Kuring. May kasama akong kaibigan. Ngayon, napadaan po siya. Uy, si Liit. Ay, teka, medya ka muna, sandali ha. Lumabas ako ng pintuan ko po, Ate Kuring. Liit! Naku, si Venus na naman dyan naman po siya. Uy, Liit, ano naman, kalumot, parang yung pang ano naman. Yung sa unang ginawa sa akin, yung sa mag-ano lang ako, manghingi ako sa'yo. Tapos hindi niyo kinibo. Tapos nagulat naman ako, may kinuha naman po siya ng kahoy naman po. Kahoy na naman. O, buhay na, ito nga, bago na po yun. August 13. Gawin mga hapon po yun, Ate Kuring. Hala! Buti ka mo! Pag buhay ang kahoy, ay nabas yun, ang ginanong ko na naman yan. Tapos, pag ano ko na ko yung ulit, gusto ko siyang gantiyan, may biglang may lumapis sa amin. Kasi nag-ano ako eh. Ala, siya lang marunong ha. Gusto kong kuning kahoy. Dumating lalaki kasama niya. Mahali ko, hindi ko magas siya kanila, basta may umawat po sa amin. Tapos yung kaibigan ko rin po, lumapit din po sa akin para umawat na rin po ako. Dahil nakita niya po na aagawan ko yung kahoy sa kanya. Gusto ko sa kagantiin yun, kung nakuha ko kaya, hampas ko na sa liib niyan. Ano ang history ninyo ni Liit? Magkaibigan naman kayo dati. Opo, yung kapatid niya po, talagang magkaibigan kami ng kapatid niya. Okay. Ngayon, kaya kami nagkaibigan ng kapatid niya dahil sa, nagkaibigan ko siya dahil pa sa kapatid niya, classmate ko po. Oh. So, syempre, dahil ate niya ito, naging kaibigan ko siya. Naging close din kami dalawa. Never kami pinag-away niya, never. Pero teka, sigurado ako may pinanggagalingan si Liit, may pinanggagalingan si Venus. Pero ang tanong, panig naman ni Liit ang kanyang ikukwento ha? Kasi yung kwento mo lang narinig namin. Gusto niyo bang malaman kung anong depensa ni Liit? Sa pagbabalik po yan ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Ito, dating magkaibigan, pero nagdidilihensya lang ng panigarilyo, hinampas ng 2x2. At pagkatapos, naulit pa ulit, hinampas ulit ng 2x2. Pero sa aking karanasan, may dahilan kung bakit manghahampas ka ng 2x2. Alamin natin ang panig ni Liit. Bakit nga ba? Hindi po kasi, yung manugang ko po kasi, nasa lubong ko doon po kasi sa lugar nila, naglabada yung manugang ko. Ngayon ang sabi ng manugang ko, inagaw daw nito yung 200. Nagalit ako kasi, pambili ng gatas ng apo ko yun eh. Pambili ng gatas, inagawan niya ng
200. Hindi ko naman nagaganunin yan eh. Hindi ko gagawin sa kanya yung Teka kung hindi muna, niya ginawa. paano ba nangyayari na nang hahablot lang ng 200 piso? Ano ba yon? Venus, ano yun? Ano po, Ate Kuring, kasi po, hindi ko man po kalain na manugan niya po yung babae. Hindi ko po alam. Pero nanghablot ka talaga? Pero kabiro ka din po yun siya. Kasi yung pinsan ko po, tumutulong sa paglalaba. Kasi binibigyan po siya ng pera, pambili po ng gas ng anak niya. Kabiro ko po talaga siya, pero hindi ko akalain na manugan niya pala yun. Hindi ko alam. Hindi ko po alam yun. Ngayon ang tanong dito, bakit ka naman nangahablot ng 200? Hindi ko po inablot, Ate Kuring. Sabi ko, binahin ko lang. Kasi minsan ginagawa niya pa sa akin yun. Kasi yun din niya po alam yun. Ngayon, sabi ko, tignan ko lang, bibilahin ko lang. Hindi man kukupitin. Kasi kung galing mga ng pera, hindi man po akin. Bakit naman ikaw ang magbibilang para kang calculator? Hindi, ganon? ano po, kasi biro po namin niya minsan po eh. Pag nagkikita po kami ni nung manang-manugan niya po, yung si ate. Binalik mo ba yung 200? Binalik ko Ay, po yun, hindi Ate po niya Kuring. binalik yun. po Binili niya ng alak. Mamatay po ako, Hindi niya binalik Ate yun, Kuring. binili niya ng Binalik alak. ko po yan. Kaya paano ko Kasi siya alam ko ano, po, pambili po ng gas ng anak niya yun. Anong sabi ng manugang May mo? konsensya po Eh, ako. umiiyak po sandal, pinaglabadahan niya yan eh. Pangbili ng gatas ng apo ko yun eh. Kawawa naman. Ate Kuring, mamatay man ako. May konsensya ako. Alam ng mga anak ko yan. Nakikita pa ako, mapalaw. So kaya uminit ang ulo mo sa kanya? Kasi nagsumbong po kasi. Dahil sa kagaganon. Apo. Okay. So, ang pinakamaganda talaga yata dito, huwag kayo parehong magiinom tapos magkikita kayo. Apo. Diba, wag na lang, diba? Apo. Kasi okay naman yung uminom, pero yung parati, imbis na humahanap ka ng pagkakakitaan at magtrabaho ka na lang kaya. Wala akong pang business eh. Ano? Wala pong yung pang business, tawag po yan. Yung Walang pang... puhunan po yun. Puhunan. Opo. Hindi, trabaho muna. Tapos mag-ipon ka ng puhunan. O, tsaka ka mamuhunan. Bawas muna sa inom. Bawas muna sa inom. Pero Venus, hindi ka ba naaawa dito kay Liit? Yung kanyang apo, may hydrocephalus. Pwede Hindi nating ko po alam. padoktor yan. Pinapadoktor nyo ba? Nasa hospital po ngayon nakakumpine. Naka-confine. Ano ngayon ang kalagayan ng apo mo? Ano lang po, parang pinapasundo na po sa akin. Pinapasundo na sa akin nung kaso ang problema, sumabay pa yung bahay namin. Bumagsak ako, solo lang ako naghahanap buhay. Tapos may anak pa ako nabugbog na hindi namin alam kung yun yung tumutulong sa akin. Hindi ko alam kung sino yung tatlong lalaking pinasok siya sa loob. Bugbog sarado po talaga yung mukha niyo. Hanggang ngayon, hindi pa nakakapagtrabaho. Ako yung naghahanap buhay. Nangangalakal lang po ako ng basura. Tapos nagtatapon lang ako ng basura. Yun po yung hanap buhay ko. Solo lang ako eh. Ang hirap nga naman talaga ng buhay. Pero kung bibigyan ka ng kabuhayan, marunong ka naman magpaikot ng pera. Marunong po kasi yung minsan na may binibigay sa akin yung, halimbawa may nagtatapon po doon ng basura na, pag nakita nila ako, binibigyan nila ako ng mga kalakal na medyo maayos pa, na ibebenta ko po yun. So paano yung nagiba mo na bahay? Hindi pa po nagagawa kasi parang yung bahay namin eh, puro basura na, umagsak ko lang po ang Saan ka pampagawa. nakatira ngayon? Doon mismo sa bahay na yun, nagtitiis po kami doon. Nagtitiis na lang kayong giba-giba? Opo. Wow. Okay. Hahanap ako ng sasagot sa paggawa ng bahay mo. Ayan. Diba? Anuhin na natin yan, ha? Salamat po. Talagang kakatok tayo ng kakatok sa mga pintuan ng mga tao. Baka kailangan niya po ng washing machine pag maayos na po yung bahay. Abay, naglalabada. Ang anak. Tama po. Tinitignan naman. Maganda kasi si Ate Kuring, Dr. Tingin kami Lau. sa'yo, Brother June. Pero kailangan talaga, yung punot dulo nito, imbisigahan pa natin. Kasi pag nakita natin yung punot dulo, dyan natin mahahanap ang solusyon, okay? Kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Grabe, nasira ang bahay. Alam nyo ba, ang sabi ng Pag-asa, may mga 12 hanggang 14 pang bagyo ang dadating sa Pilipinas hanggang Disyembre. Kasama ang bahay ni Liit sa 73,000 na nasisirang bahay ng mga bagyo ngayong taon. Eto na, nahinto raw ang kanilang happy hour dahil sa pag-eksena ni Liit. Heto na ang ka-drinking session ni Venus. Liz, humarap ka na.
subukan na magkabuhok tayo. Magkabuhok tayo, Ate Liz. Magkainuman kami. Ate Liz. Problema to. Ang ganda ni Ate Corina, oh, may tatanong siya sa'yo. Kalma. Gusto ko yung galit siya, tapos sabi niya, nagay kay Ate Corina. Meron siyang pagkalma na naganap. Oo. Hay nako, o eto na. Alam nyo, yung alak na yan talaga, mapupunta lang yan sa dalawa. Sa maganda, pag natulog ka, at sa masama, pagka nag-away-away na dahil sa alak. Okay, o ano naman ang patotoo mo, bakit kay Venus ka kumakampi? Nagiinuman po kasi kami noon. Nilapitan nito. Alam ko po nilalambing-lambing lang. Magulat na lang ako bigla siyang sumigaw Hinambalos kagad si Venus ng 2x2, sinangga naman nito. Nakainom na rin si nanay. Hindi ko po alam kung nakainom siya. Nasyak po ako, bigla po akong, yung pagkakasyak ko, bigla akong nabawi. Inawat ko sila. Asan ba yung 2x2 na yan? Alaga mo ba yan? Hindi po, nadadampot ko lang po. Nadadampot mo. Ang dami naman sa area nila kung twice na po. Iba ang bahay, ang dami niyang armas. Yan lang ba ang nakita mo? 2 beses daw nangyari. Nung unang beses po, wala po ako. Yung pangalawa po. Oo. Pero hindi ba sa palagay mo nakakainis naman yung parati nangungutang? Yun na nga lang po, kaso nga lang, may mga dating kasi to pag naalalasing, may paglalambing. Na hindi ko naman po alam na mamasamain niya. Ang sa akin lang, kung ako pinatulan niya, papatulan ko yun, tutupin ko sa 8 yan. Ang gandang linya sa Magagamit ko po yun. Oo, itutupi kita ng 8. Opo. Naku iba yan. Si Ate Venus daw kasi paglasing dun lang daw malambing. Ganon. Pero yung paglalambing niya may kasamang pautang. Opo. Wag na lang, hindi ba? Okay, so ito ang panig ni Venus at ni Liz. Alamin naman natin kung ano ang panig ni Liit. Napadaan lang, naging instant referee pa kila Venus at Liit. Pero kahit si Liit ang nanghampas, si Liit pa rin ang papanigan niya. Alan, humarap ka na. Okay, Alan. Kaano-ano mo siya? Kalugar po yan. Kalugar ko po. Kalugar mo? Opo. Okay, kaibigan. O bakit kahit na siya yung nanghampas, sa kanya ka pa rin nakakampi? Siyempre po, meron po siyang mga sa tao na napadaan po ako. May alitan po sila. Narinig ko lang po dun sa pinagabayan nila. Ngayon po, nung nakita kong namalo nga to, bigla ko pong inawat. Siyempre, kakilala ko po, inuwi ko po sa bahay na lugar namin. Sa palagay mo, meron naman siyang sapat na dahilan kung bakit siya super galit? Maaari po. Kasi po, nagulat ako, pinalo yung bigla yung Venus Yung sa pinagdaanan ko, Iskinita. Ano bang pagkakakilala mo kay Nanay Liit? Mabait naman na tao? Ano? Meron po naman, mabait naman po yan. Kaya lang po, kaya talagang trabaho niya po, nag-aano po ng mga basura. Mga kalakal, nagbebenta. Okay. Ano ang epekto sa utak ng tao kapag ganon? Halimbawa, nasa iyo yung 2 mong apo, nangangalakal ka lang ng basura, nagiba ang bahay mo, tapos nawawalan pa ng 200 piso itong kailangan paggamot ang apo. Ano ang magiging... Actually, pwede pong magkaroon ng sinasabi natin na trauma. Lalo na po na nakaranas po ng disaster po si Ma'am Liit. Kung saan, of course, nagkaroon po ng threat po kasi parang sa buhay niya. And so, therefore, itong parang traumatic experience po na ito is pwede po siya mag-cause ng distress. Kaya po minsan yung ibang mga tao po na nakakaranas ng trauma, nagkakaroon po sila ng trauma response. And even to the point na nagkakaroon po sila ng aggression to others. Pero of course, ayoko pong i-justify yung aggression na tama siya. Just because naka-experience yung isang tao ng trauma. So kumbaga parang epekto lang talaga yon sa tao, sa isip ng tao kapag sumusobra-sobra na ang dinadala. Ano kaya ang sasabihin nitong nagngingis-ngisan ng mga sausawero at sausawera? Parehong mali ang pangingikil para sa bisyo, pangingikil talaga at ang pananakit para makahiganti. Ang tanong, sino ang may mas matinding kasalanan? Diyan lang kayo magkakaharapan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Ayan, Ryla Tuesday, parehong mali si Venus at Liit, aminin na natin. Opo. Pero pareho din silang may pinanggagalingan, right? So Tuesday, anong tingin mo? Paano masosolve yan?
Ay, Ate Kuring, isa pang paborito kong kasabihan yung hurt people. Yung pag nakaramdam ng sakit ng isang tao, nakakasakit din siya ng iba nang hindi niya nararamdaman. Pero may sagot din po doon, yung an eye for an eye will leave the world blind. Kakaganti natin dahil nasaktan tayo. Lahat po ng tao mapapasama lang, walang napapabuti. So, siguro kay Ate Venus at saka kay Ate Liit, kaysa mag-away-away po kayo bilang magkakapit-bahay, magtulungan po kayo. Kaya nyo pong ibayanihan yung bahay ni Ate Liit. Kanya-kanya po kayo ng tulong. Oh, ito, 1 kilong pako. Ito, 2x2. Kesa ipalo, ipangtayo ng bahay. Tama? Okay, yun na lang. Tingin mo, Ryle? Ako, Ate Coring, okay lang maging makulit eh. Wala namang mali dun eh. Okay lang naman mangutang sa kaibigan. Ako, nangungulit ako. Alam niyo naman, makulit ako. Pero, hindi ibig sabihin nun ay hahampasin mo na, sasaktan mo na yung tao, di ba? Pwede mo naman, iwasan mo na lang. Kapag nakikita mong palapit, nakita mo nakainom mo, di magtago ka. Di ba? Madali lang naman gumawa ng iba't ibang mga paraan, hindi kailangan violente kagad, Ate Coring. Lalo nang wala namang pananakit ginagawa sa kanya. Okay. O masama talaga yung violence. Kasi yan talaga bawal sa batas yan. Okay, Ate Kiray, ikaw na. Ate Venus, kaya ka nakahambalos ng 2x2 kasi lasing ka at siguro mapang-asar ka. Diba? Kaya nakikita namin doon eh. Lasing ka tapos mga asar ka. Kaya ka mas mapapatulan ni Ate Liit. Ayun. Kaya mas maganda, pag lasing ka, doon ka lang sa kainuman mo, huwag ka na magtitrip kay Ate Liit. Ha? Mas maganda yung ganon, ha? Manahimik na lang sa inuman. Kay Ate Liit naman, masasabi ko dapat hindi ka mapanakit. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman dapat idaanin sa dahas ang lahat ng mga nangyayari. Minsan hinayaan niyo munang mahulas muna yung pagkalasing niya bago mo siya dapat siya kinausap. Para mas magandang pinag-uusapan muna ng maayos. Taray, di ba? Kami mag-a-adjust sa kalasingan ni Ate Venus. Sa batas, attorney, ano ang mas grabing kasalanan, Venus o Liit? Yung pong paghahampas ho niya, sapagkat hindi po justified o walang dahilan yung paghahampas mo. Kung nakagawa man siya ng kasalanan, pinagbabawal ng batas ang paghihiganti o yung tinatawag nating retaliation. Yun. Kaya pwede rin po ba ako magdagdag si Ate Venus naman? Ang pagbuburaot po at wala pong... ayaw po nung tao na bunuburaot siya, that is theft. Pag nanakaw ho yun dahil walang consent, kapag nakipag-agawan ka naman, ate, that is simple robbery, extortion na yun. 8 years ang kulong doon. Yun naman pong pag-iinuman nila, at nag-iskandalo kayo, maari kayo makulong na 3. Public scandal naman po yun. Yung kaso nyo naman po, ate, Article 266 is slight physical injury. Maari po kayo magbayad ng 40,000 pesos o hindi kaya ikulong ng hindi lalagpas ng 30 days. Ay. Ang hirap. Okay, maraming salamat, attorney. Matuto tayo, ha? Kahit na sabi mong bayani ka pa ng iyong pamilya, kung ikaw naman ay makukulong, paano na? Okay, Dr. Love, paano makakapagtimpi si Liit pag galit na galit? Ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa galit? Hindi ba kahit naman si Jesucristo nagalit din? Lahat naman tayo nagagalit. Merong sinasabi sa Biblia na pwede ka magalit na hindi ka magkakasala. Meron ganun. Parang mahirap, sa standards ng tao. Pero tingnan muna natin anong dahilan ng ikinagalit. Hindi ko ma-justify kung bakit itong si Venus ay kailangang mag-agaw ng 200 pesos doon sa ibang tao. Yun lang pang-aagaw. Just a mere fact. Inagaw mo. Nakaw na yun, di ba? Kasalanan na. Pero bakit kailangan niyang mang-agaw? Kasi may pangangailangan siya. Siguro yun ang dapat natin tingnan, Venus. Tingin ka rito. Ate! Bakit naghihirap ang buhay? May trabaho asawa mo? Wala? Wala po asawa. Wala kang asawa? Ilan ang anak mo? 4. 4, okay. Bakit kailangan maghirap ang buhay? Hindi gusto ng Diyos na tayo lahat ay maghirap. Ang gusto ng Diyos maging mamasasa tayong lahat. In fact, kung tatanggapin natin ang Diyos sa buhay natin, may biyaya.
No? Kung gagawa ka ng mabuti sa kapwa, ang kapalit nun, biyaya ng Diyos. No? Sa mas plain na salita, swerte. No? Sa mga Katoliko na mahilig sa swerte. Suswertehin daw pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Ang magandang paliwanag ay biyaya ng Diyos. Ang tao ay hindi nilalang ng Diyos para magdusa. Lahat tayo gusto ng Diyos na mamasasa sa biyaya, no? Kung hindi natin tatanggapin ng Diyos sa buhay natin, ganyan ang mangyayari sa atin. Kung pagtitiwalaan na natin yung kakayanan natin, hindi natin isusuko sa Diyos ang lahat, walang mangyayari. Sabi nga doon sa Matthew 11:28-30, "Come to me all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Learn of me, for my yoke is light." Kilalanin niyo ako, aralin niyo ako, dahil ang aking pamatok ay magaan. Paano mo kikilalanin ng Diyos kung hindi, wala kang panahon para sa Kanya? Kung hindi mo kikilalanin ng Diyos, bata, wala kang biyaya. Sorry. Wala kang biyaya kasi hindi mo siya kinikilala. Ate Kuring? Maraming salamat, Dr. Love. Dito naman sa ating dahuan, psychologist Rainier, paano ba magsimulang mag-quit sa bisyo? Okay. Sabi nila, hindi pwedeng dahan-dahan. Kailangan daw biglaan. Okay. Cold turkey ang tawag nila. Actually, sa ibang mga tao, that works. Pero ideally, kung yung isang tao is talagang dependent na siya sa substance, ideally, rehabilitation talaga yung ginagawa. Kasi kailangan kasi na maalis yung isang tao doon sa mga natural triggers niya sa kanyang kapaligiran. But then of course, sobrang gastos no yung intervention na ito. Pero may mga self-help no na mga pamamaraan kung paano natin matutulungan yung dependence ng isang tao sa substance. Like for example, magkaroon ng accountability partner. So when we say accountability partner, dapat yung kaibigan mo na yan, hindi kayo parehas ng bisyo. Dapat yung kaibigan mo na yan is someone na magre-remind sa'yo, itatap ka, oy, wag mo nang gawin yan. Or ikaw mismo sa sarili mo, magkakaroon ka ng sense of control na hindi ko nagagawin itong mga bagay na to, iiwasan ko yung mga triggers. Kumbaga dito kasi, ang mahalaga is dapat willing yung isang tao mismo sa sarili niya na gusto niya magbago. Para at least magkakaroon dyan ng chain effect kung saan magkakaroon ng positive effect sa behavior ng isang tao. Lalo na no, kapag nakikita niya yung sarili niya na nagiging dependent na nga siya sa isang substance. Ayun. Okay, so Liz at saka Alan, ikaw na ang huhupa sa kanya sa pangbuburaot at saka sa sobrang inom. At ikaw naman, Alan, ikaw ang magpipigil na manghahampas na naman siya. O kaya magbubunga nga, wag na. Hindi ba? Basta intindihin na lang natin ang pagtayo natin ulit sa ating pinagkadapaan. Tutulungan namin kayo. At pagkatapos, maghanap buhay na lang tayo. Di ba? Venus? Okay. Palagay ko ito may hangover pa ito. Kasi napipikit-pikit eh. Napipikit-pikit siya. Marinig kaya natin ang kaliwaang paghingi ng tawad nila Venus at Liit. Ang desisyon na abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Kapatid, kumustahan na? Kaway-kaway sa mga lodi nating OFW sa World City of Asia, ang Hong Kong. Mahigit 200,000 na OFW ang nandito sa Hong Kong. Nakikipagsapalaran, nagsisikap at nagtitiis na malayo sa asawa at anak para sa isang brighter future ng mga pamilya. At ano ba naman yung pag-ukulan natin sila ng isang araw na puno ng saya at katuwaan bilang sukli o reward para sa kanilang sakripisyo. Kaya rin nga, nabuo para sa mga OFW ang Kapatid Kumustahan. Tinulungan tayo ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pag-aasikaso sa mga OFW na pupunta sa okasyon.
Mahaba ang naging preparasyon hanggang sa dumating na ang August 25, araw ng linggo, araw ng pahinga ng mga OFW sa Hong Kong. Isa sa pinakamalaking bahagi ng income ng buong Pilipinas ay galing sa OFWs. Kaya kayo talaga ang nagtataguyod ng ekonomiya ng buong Pilipinas. Dance showdown ang mga OFW na sina Hazel at Marilu. Sino siya ang lakas ng dating, ang lakas ng... Daling-dali ang hatawan, kaya napasali na kami sa pagsasayaw. Daling-dali mo, galaw na gusto ko, sige igiling. Dapat may pa-reward din. Pero kung anong niregalo namin sa kanila, saka ko na ikukwento. Ito natin, eto na. Ito po sa screen, ilan ang EO na makikita mo? Parang mga bata ang mga OFW na sumali sa palaro na Finding Nemo. Finding EO. EO as in Executive Optical. Alin po yan? ABC, napakadali. Patalasan ng mata ang labanan. Sa laro, may panalo at may talo. Pero dahil love tayo ng mga kaibigang sumusuporta sa ating kapatid kumustahan, lahat winner sa ating pag-game. Everybody has an EO gift. Sunglasses para sa lahat. Ate ko rin! Ganda ng shades. Ate ko rin! Kaya deserve namin na mag-posing-posing para sa picture. Thank you, EO! Ako mismo natutuwa. It's always an honor and pleasure na makasama ang ating mga OFW. Hindi perpekto ang biyahe ng buhay bilang OFW. Minsan may lubak sa daan. Pero pag kinumusta sila, may ngiti sa labi. At ang simpleng okay naman po. Alam nyo lang na puno ng pasasalamat ang kanilang dasal. May nakakwentuhan pa nga ako ng mahaba-haba, si Arthur. Anghel sa kapwa niya, OFW. At si Hazel, may tinakasan kaya lumipad ng Hong Kong. Abangan mga kapatid ang mga susunod na kwentong Kapatid Kumustahan in Hong Kong ng Face to Face Harapan. Okay, ang tulong, tulad ng sinabi natin kanina na ibibigay ng ating programa, hahanap tayo ng isang kontraktor na sasagot sa pagpapagawa ng bahay ni Liit. Okay? So, siyempre, napagawa na yung bahay mo. So, gusto ko sana ibalik yung 200 na sinasabi mo. Kaya lang, papagawa ko naman ng bahay mo, libo-libo yun. So, doon na lang muna tayo. Ano? Maliban pa doon sa trabaho na hahanap natin kay Venus. Kailangan may trabaho ka, Day. Hindi pwedeng wala. Si Liit, merong 4-piece. Si Venus, wala. So, ilalapit natin siya sa barangay para magkaroon din siya ng 4-piece. Okay ba yon? O, sabi nga, kayong magbabantay sa kanila, ha? Meron naman kaming pakimkim sa inyo, konting panggastos, na ibibigay namin sa inyo. Huwag ka kaagad dediretso sa pagbili ng gin. Okay? Gamitin natin yun para sa pagpapagamot ng apo mo. Ano, wala silang pambayad sa ospital? Hindi naman po. Ay, yung isa ko lang po, yun nabugbog po sa bahay. Oo. Yun lang naman ang ginagastos ako kasi may anak po yung malit, wala pong asawa. Kaya nga. O, so, hahanapan din natin siya ng single parent. Ayun po yung kailangan Ilapit po. mo na rin. Ilapit mo na rin lahat ng mga pangangailangan ng anak mo, ha? Opo. Tapos si police blotter natin, yung nambugbog sa kanya. Naka-blatter na po. Kaso talaga hindi lang po talaga niya kilala dahil nakamas. Iniwan na po siya, kakala patay na po eh. Diyos ko po, ano Kaya ba nga po, yan? magsarado po Alam mo, talaga. nasa barkada rin yan ng anak mo. Hindi po siya para barkada.
Naku! Parang yung bahay na tinira niya po, parang kinaiingitan siya kasi siya po yung pinatuloy. Imbis na yung, parang tingin namin, mga kamag-anak nung may-ari ng bahay, parang yun po, parang pinagdiskitan para lumaya siya sa lugar na yun. Grabe naman yung mga po bagay na nangyari. ganyan. Talagang pati yung pag pinagawa natin yung bahay mo, doon na lang siya sa'yo. Nandun po talaga sa akin nakatira. Oo. May anak po yung maliit na 1 taon pa lang po. Kaya nga. Kaya pinagagatas ko pa po yun. Ako lang naghanap buhay. O sige, Kaya- magpapadala kami ng gatas sa'yo. Ay, salamat. Ha? Sabihin mo sa amin kung anong brand, ha? Padala tayo ng gatas. Okay, so sinong mauunang humingi ng tawad dito, palagay nyo? Eto, no? Oh, kita mo? Oh, kita mo siya pa yung tumayo, oh. Si Ate Liit pa talaga ang nauna. Huwag na kayong mag-away. Alam mo, kawawa naman. Tingnan mo siya, ang dami niyang... Sige, tayo ka na, Ate. Ay, nakatayo ka na pala. Upo pala, ibig ko sabihin. Upo. Alam mo, mas matindi ang kanyang kalagayan kaysa sa'yo. Puro problema kasi. Nalaglagan pa ng bahay, may mga apong, anak na nabugbog, apong may sakit. Eh, ikaw mag-isa ka lang, inom ka lang ng inom, ikaw talaga. Pero may mga anak ka rin, ano? Kailangan magandang ehemplo sa pagiging nanay, ha? Venus, okay. Ang kawalan po ng ginagawa ay mitya ng kasamaan. Ang utak na walang pinagkakaabalahan ay nagiging palaruan ng demonyo. Gayon din ang mga utak na isinisisi ang kapalaran sa ibang tao. Ang mga dagok natin sa buhay, tayo lang ang pwede nating sisihin o kaya'y asahan para tayo ay makaangat sa ating pinaglugmukan. Kapag ang mali ay pinatungan pa ng mali at ganun ang ganun, mababaon tayo hanggang hindi na tayo makakaahon. Pero kung ngayon na natin ito aagapan, mayroon pa tayong maaaring asahan na kaginhawaan. Okay, Liit? Okay, Venus? Ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face, harapan Tito Vic and Joey, susunod na sa Eat Bulaga. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sama sa puting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharap sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face Sa ganitong gulo, hindi lang sigaw ang sagot, dapat katotohanan. Sobra na po yung paninira puri, yung bunganga niya. Saan ba nagsimula ang lahat ng yan? Selos po. Kasi daw po, marami daw po ang lalaki. Naamin mo? Kasi mas maganda ako sa'yo. Nay! Matabil na dila, buhay ang nasisira. Paano nga ba itatama ang kakaibang pinanggagalingan ng away ng ating mga panauhin? Harapin mo face to face.